Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Ang kwentong ito ay tunay na nangyari sa kapitbahay ng katrabaho ko na taga Samar, Leyte. Ang katrabaho kong ito ay hindi siya taga doon, kundi ang kanyang asawa. Taon-taon ang bakasyon naming mga OFW. At dun siya sa lugar ng misis niya umuuwi. Napapansin niya na kada madaling araw ay may naririnig siyang busina ng barko. Ang pinagtataka niya ay malayo ang dagat sa kanila, mga nasa 50 kilometers pa yun. Kaya malabong barko yun. Nung una daw ay hindi niya to pinapansin. Baka nga daw kung ano lang yun. Habang tumatagal ang bakasyon niya sa Leyte, ay araw-araw niya itong naririnig ng madaling araw. Tinanong niya na ngayon ang misis niya kung naririnig niya ba ang busina ng barko. Ang sabi ay hindi. Pero may time daw na naririnig niya yun. Ang sabi sa kanya ng misis niya na kada daw may maririnig sila na kunin ng barko na yun ay tiyak na may mawawala. Kaya lagi siyang pinag-iingat ng kanyang asawa na huwag lalayo o pupunta sa may ilog na mag-isa. Siya nga pala, ang tirahan ng aking katrabaho doon ay malapit sa ilog at bundukin din doon, kaya maraming nyog. Yun ang ikinabubuhay ng mga tao doon, ang pagkokopra. Kinaumagahan, dito na ikwento ng asawa niya ang nangyari sa kapitbahay nila na kababata ng lolo niya. Ayon sa kwento ng lolo niya sa kanya, mga panahon daw yun ng 80s, dekada 80. Itong lolo ng asawa ng katrabaho ko ay isang trabahador daw noon sa koprahan ng mga panahon niya. Tawagin na lang natin siyang Mang Andoy. Hindi niya tunay na pangalan. At ang kababata niyang kapitbahay nila ay si Mang Andres. Hindi niya rin tunay na pangalan. Sinadya kong baguhin ang pangalan nila dahil buhay pa daw ang mga ito magpasa hanggang ngayon, ayon sa katrabaho ko. Isang araw daw ng Biyernes, habang nangongopra sila, ay hindi nila namamalayan na mag-aalas 7 na pala ng gabing yun. Pakiramdam kasi nila ay alas 5 pa lang ng hapon dahil maliwanag pa ang kapaligiran. 5 silang nasa koprahan noon at nung pauwi na sila ay naghiwa-hiwalay na ang mga ito dahil iba-iba naman ang direksyon ng mga bahay nila. Bali si Mang Andoy at si Mang Andres lang ang magkasabay sa pag-uwi sa iisang direksyon papuntang ilog dahil kailangan nilang tumawid doon para makauwi sa kanila. Inabot na sila sa daan ng dilim. Nung malapit na sila sa ilog ay biglang may lumitaw. Isang malagintong barko, katamtaman ang sukat
at kumikinang-kinang pa ito nang biglang huminto ito sa tapat nila at nagwika yung isa na nakasakay sa barko ng, "Halina't sumakay na kayo." noong mga oras na yon ay wala na raw sila sa wisyo. Kusang sumusunod na lang sila sa naririnig ng tenga nila. Dahan-dahan daw silang lumalapit sa barko. Nung papaakyat na raw silang dalawa ng barko, biglang bumalik daw sa wisyo itong si Mang Andoy dahil nakatapak ito ng malaking tinik na tumagos sa kanyang tsinelas papunta sa kanyang talampakan. Kaya ito nagkamalay. At nung nahimasmasan na siya, nakita na lang daw niya na nakasampa na ng barko itong si Mang Andres. Pilit daw niyang sinisigawan pa ito pero wala daw siyang naririnig. Nung tangkain niyang akyatin yung barko para sana hilain si Mang Andres, pero huli na ang lahat at kusa ng umandar ang barko. At bigla na lang itong nawala. Dahil sa nangyaring yun sa kanila, hindi na raw niya alam ang kanyang gagawin kung papaano ipaliwanag sa pamilya niya ang nangyari kay Mang Andres. Nung makauwi na ito, agad niyang pinuntahan ang misis ni Mang Andres para sabihin kinuha ng engkanto yung asawa niya. Pero hindi ito naniwala nung una hanggang sa ipinaliwanag niya ang tunay na nangyari. At yun nga, humagulgol na ang kanyang asawa sa pag-iyak. Kinabukasan, agad naman silang kumonsulta sa albularyo para itanong kung totoo bang engkanto ang kumuha kay Mang Andres. At kinumpirma naman ng albularyo ng mga engkantong araw ang mga yon at barko daw nila yon. Ayon sa kanya, minsan na rin niyang nakita yon at dumaan sa may ilog. Wala na raw silang magagawa para mabawi pa si Mang Andres, kundi antayin na lang ang pagbalik niya. Fast forward tayo. Pagkalipas ng 30 taon, nakabalik si Mang Andres galing sa Biringan at dito niya isinalaysay ang kanyang karanasan sa bayan ng Biringan. Nung araw daw na sumampa siya sa barko, hindi niya raw alam kung paano siya napunta doon. Saka lang daw bumalik yung wisyo niya nung andun na sila sa Biringan. Napakalaking syudad daw ang Biringan at nagtataasan ang mga gusali doon. At kung sa pamumuhay lang din daw ay di nalalayo sa mga tao. Ginawa daw siyang trabahador doon ng mga engkanto pero mababait naman daw sila. Yun nga lang, laging sinasabi daw sa kanya na hindi na siya makakabalik sa mundo niya kasi nakapasok na siya sa Biringan at wala pa na kahit isa sa mga tao na nakalabas ng Biringan. Ginawa daw siyang kargador sa pier. Isa daw siya sa mga nagbubuhat ng mga laman ng barko na dumarating. Ang maganda daw doon ay pinapasahod din daw siya katulad sa mundo natin. Pero hindi pera ang kanilang sinasahod kundi ginto. Nanlaki daw ang mga mata ni Mang Andres dahil ginto pala ang binabayad sa kanila doon. Napangiti ito ng
lapitan siya ng isang engkanto na kasama niya sa pagtatrabaho. At ang wika niya ay, "Hehehe, iniisip mo siguro maiuwi mo yung ginto, no? Yan ang pera dito. Kung di mo igagasto yan, mamamatay ka sa gutom dito." Wika ng engkanto. Pagkalipas ng 3 buwan ay gustong-gusto na niyang umuwi sa mundo natin, kaso di niya alam kung papaano. Minsan daw naisipan na raw niyang tapusin na lang ang buhay niya doon, kaso di niya magawa. Nagbabakasakali pa rin siya na may madidiskubre siya na paraan para makauwi siya dito sa mundo natin. Hanggang sa sumapit na nga ang 350 araw niya doon sa Biringan. At alam na alam niya kung ilang araw na siya doon kasi lagi niyang minamarkahan ng guhit ang pader ng kwartong tinutuluyan niya. 15 araw na lang at mag-iisang taon na siya sa Biringan. Isang araw, namasyal daw siya sa bayan at may nakita siyang isang matanda na animoy tao na nakaupo sa may damuhan. Pero hindi siya sigurado kung tao yun o engkanto. Kasi halos hawig tayo sa kanila. Ang pagkakaiba nga lang daw natin sa kanila, yung wala silang guhit na parang kanal sa kanilang pang-itaas na bibig. Nilapitan daw niya ito at nagtanong sa kanya kung tao ba siya o isang engkanto. Sumagot daw ito ng, "Oo, iho, tao ako." Wika ng matanda. "Teka nga pala, paano ka napadpad dito sa Biringan?" Sambit ng matanda. Mahabang kwento, amang. Basta ang naalala ko lang ay andito na ako sa lugar nila nung nahimasmasan ako at nakasakay ako sa barko nila. Yun lang ho, amang. Mag-iisang taon na nga ako dito, amang. Miss ko na nga ang pamilya ko. Gusto ko na ngang umuwi, kaso di ko alam kung paano. Kayo ho, amang, paano kayo napunta dito? Tanong ni Andres. Parehas tayo, iho. Sinakay din nila ako sa barko nila noon. May 10 taon na lang nakakalipas simula ngayon eh. Sagot ng matanda. Matagal na pala kayo dito. Bakit? Wala na ba kayong balak umuwi, amang? Tanong ulit ni Andres. Wala na, iho. Matanda na ako at sigurado naman wala na akong babalikan pa sa atin. Kaya tanggap ko na hanggang dito na lang talaga ako. Wika ng matanda. Bakit naman po, amang? 10 taon ka pa lang naman nawawala eh. Tanong ulit ni Andres. Yun ang akala mo, iho. Wala ka talagang kaalam-alam. Hindi mo ba alam na sa 1 minuto mo dito sa Biringan ay 1 oras na yun sa mundo natin? Paliwanag ng matanda. Ho! Ganun ba yun, amang? Ang 1 minuto dito sa Biringan ay 1 oras na sa mundo natin? Ibig sabihin kapag naka 24 na minuto na tayo dito sa Biringan ay 1 araw na yun sa mundo natin? Wika ni Andres. Maya-maya pa ay biglang napatahimik si Andres. Kino-compute niya pala kung ilang taon ang katumbas ng 1 taon niya sa Biringan. Nang bigla siyang nagulat at sabay tanong sa matanda. Amang, kung 1 taon na ako dito sa Biringan, ibig sabihin yan ay
30 taon na ako palang nawawala sa atin? Ganun ba yun, Amang? Tatango-tango na lang ang matanda habang nakangiti ito sa kanya. Tinanong ng matanda si Andres kung gusto pa ba niyang umuwi sa ating mundo. At sumagot siya ng, "Oo naman, Amang. Miss na miss ko na ang pamilya ko eh." Wika ni Andres. Gusto mo ba talagang umuwi? Ganito lang kasimple gagawin mo, ha? Makinig kang mabuti. Pag-aralan mo yung kilos ng mga engkanto sa barko, yung sinakyan mo noon papunta dito. Tapos, gayahin mo yung suot nila para makasampa ka sa barko nila ulit. Kapag huminto yung barko, bumaba ka na kaagad dahil tiyak nasa mundo ka na natin yun. Wika ng matanda. Nabuhayan ng loob si Mang Andres sa nalaman niyang paraan. At yun nga, habang nagtatrabaho siya sa pier, pinag-aralan na niya ang galawan ng mga engkanto dun sa barkong nasakyan niya dati. Isang araw, handa na si Mang Andres makipagsapalaran. Umakyat daw ito sa barko na yun at kunwari isa siya sa kanila. Nung nakapasok na siya sa barko, nagtago raw ito sa ibaba ng barko kung saan naroon yung mga lambat na abaka at iba pa nilang kagamitan sa barko. Panay ang dasal daw ni Mang Andres na sana hindi siya mahuli ng mga engkanto sa barko. Maya-maya pa ay naramdaman niyang umandar na ito. Ipinagpatuloy lang niya ang kanyang pagdarasal na sana hindi siya mahuli ng mga ito. Pagkaraan ng ilang oras, naramdaman na lang niya itong tumigil. At sa kabilin-bilinan nga ni Amang, kapag tumigil na daw yung barko, ibig sabihin ay nasa mundo na siya ng mga tao. Nagmamadali siyang lumabas kung saan siya nagtatago at dahan-dahan siyang lumalabas ng barko para hindi siya mapansin ng mga ito. At nung nakalabas na siya ng barko, tumakbo na itong si Mang Andres papalayo. Takbo lang siya ng takbo kahit hindi niya alam kung anong lugar siya naroon. Hanggang sa nakaramdam ito ng pagod, nagpahinga muna siya sa isang malapad na katawan ng puno. Dahil alam naman na niyang malayo na siya sa kanila. Maya-maya pa ay napansin niya ang kanyang balat ay kulubot na pala. Naging matanda na pala ang katawan ni Mang Andres sa mundo ng mga tao. Kaya pala naramdaman niya ang pagod habang papatakas siya. At sa awa ng Diyos, nakauwi din siya pagkatapos ng 2 araw. Ang ganda talaga ng kwento nito. At di ko alam kung ako mismo ang nakaranas nito, baka hindi na ako nakauwi. Pasalamat na lang sa matanda at nagkaroon siya ng idea kung paano siya makakabalik ulit sa mundo ng mga tao. Grabe talaga si Mang Andres. Galing. Well, ayon sa katrabaho ko dito, nakauwi raw si Mang Andres mga taong 2010 or 2011 ayon sa salaysay niya sa akin. At ang sabi niya pa sa akin, yung mukha niya ay parang hindi daw tumanda. Yung katawan lang niya ang medyo tumanda.
Pero magpasa hanggang ngayon daw ay pangungupra pa rin ang kanyang trabaho doon sa kanila. Meron akong napansin sa kwentong ito. Yung sinabi ng matanda na yung 1 minuto daw sa Biringan ay katumbas nun sa mundo natin ay 1 oras na yun. Grabe. Totoo kaya yun? Comment naman dyan kung may nakakaalam. Yung namang matanda na nasa Biringan, kaya siguro sinabi niya kay Mang Andres na hindi na siya uuwi dahil ilang taon ang katumbas ng 10 taon niya na doon. Kaya siguro ayaw niyang umuwi, baka pag uwi nito ay matitigok na lang ng kusa dahil nga sobra-sobra na yung edad niya. Pag umuwi pa siya, kaya tinanggap na lang niya siguro na doon na lang siya tumira at doon na lang siya mamamatay. So, hanggang dito na lang ulit at kita-kits tayo sa susunod kong upload. Abangan nyo. Paalam!